Baka nasa luggage na ni Bibi. 500 million. Ang laking pera 'no. Paldo na naman si BBM. Baka naman gagamitin ni BBM, kayo naman 'no. Baka nagkamali lang 'tong ano, baka nagkamali lang yung GMA News. Magpaliwanag kayo GMA News. Baka naman hindi sa Office of the President sinuli, baka naman sa Treasury. Tracy Brooks, asan yung akin? Saan akin? Sabi ni Amik. Ruru, crazy bit naglaho ka na parang bula kagabi nung may hiningi si Tatay Amik sa'yo. Gandang gabi Kuya Buds, Chori Choli. Good day to all viewers, Menandro. Nahiya pa John Vic para sa tingin ng tao mabuti siya. Sobra. Baka naman totoo naman yung tao, sobra naman kayo. Imbis na purihin ninyo. Di ba kapuri-puri yun? Nagsuli, hindi naman namin hiningi. Bakit kami binigyan? Sinuli. Kaya lang, October na nung sinuli. Doc Buds, the two most corrupt presidents of the Republic, Marcos Sr. and Marcos Jr. And history folks do not lie. Kunwari lang sa uli yan. Kasi na kay BBM talaga. Boss Badong, parang habang tumatagal, napaghalata na tong si Vince Tokes Dizon. Ano kaya plano nitong mokong na to? Tumukis lang ng tumukis. Parang pakiramdam ko pag nakakita ng camera, tumutokis kahit hindi tinatanong. Pag na Boss, si Joseph Morong mukhang naging addict na rin ang muka. Napansin mo ba, boss? Ang lalaki ng eye bags kaysa panahon ni Tatay Diggs. Baka naman kulang lang sa tulog. Baka may boyfriend. 10 maleta din yun, 500M. Kay BBM, di nasa maleta na. Ilang maleta yan, sabi ni Wilfred Reese. Hindi po ako nagbabalita niyan, hindi tayo tsumatsamba. Galing po yan sa GMA7. Ayan no, 500 million that was insertion which we turned over to the Office of the President. We didn't use the 500 million. Sabi ni Remulla kay Gatchalian. Pala. Comment lang po. Sabi ni Dizon, salamat sa Diyos, walang masamang nangyari sa lindol sa Davao. Kung may nabuwag na na infrastructure, banata na naman yan. Isang lindol lang. Ninakaw kasi. Ganun talaga yung mga ayups. Tipin natin. Ganda po, panay green na. Panay green ang ating Roblox. Tanong, Boss Buds, bakit? Sige, sagutin mo. Dahil. Kala mo, ang sagot ko sa bakit mo, dahil, sabi ni Dizon, salamat sa Diyos. Pacman Galon, ready na si BBM to take off, boss, papuntang Hawaii. Kapag na-unpack na kaya ang maleta, gagamitin pa ba nila ulit? Ba? Manghingi tayo ng maleta, donasyon po, no? Maganda ganun eh. Yung magbabahay-bahay ka sa Forbes Park, sa mga mayayaman po namin kapitbahay, baka may mga luma kayong maleta. Gagamitin lang po natin na lalagyan po ng mga tapos dinonate, no? Yung mga chimiaa, no? Nakalimutan. Ito, may mga luma ritong maleta. Pinatatapon na to ng boss natin eh. Bigay na lang natin. Huli. Walang ebidensya, di ba? Pucha, yung maleta, no? Nanghingi, nagsolicit. Sa mga kabarangay po namin. Pinakamayamang barangay yan. Yung barangay Forbes Park. Sir Badong, kaya sa Office of the President,
Isinauli ni John Vic dahil si BBM ang nagpa-release ng pera. Si anong araw ang nagpa-release? Yung nawawalang galing 'no, lahat ng kasalanan panay kay Saldico na, eh. Yung nawawalang si Saldico raw ang nanghingi niyan. Hindi pinangalanan, pero yung nanghingi daw ng 3,000 tonelada ng isda. Boss, dumadalas na conference ni BP, aligagana si Lisa. Correct, dapat gawin nga ni BP yan araw-araw, eh. Baka nag-matured na ang interest ng 500 million, malaki-laki rin yun, Boss Buds, before sinuli. Wala nang tulugan na si Sec Dizon. Ligo-ligo rin minsan, Dizon. Tokis, boy Tokis. Boss Buds, bawal daw po kasi magsabi ng maganda about Davao sa BBM admin. Siyempre, alam nyo naman. Boss, magandang gabi po. Bakit po hindi binabako si Suarez? Bakit hindi binabako si Suarez? Hindi ko po naintindihan yung tanong. Kung ngayon kakasuhan yung mga magnanakaw, i-dismiss lang ni Ombudsman Remulla yan. Usay ng sagot mo, boss. Henyo ka nga. Hindi na ako makahinga sa mga. Nabitin tayo ron. Hindi na ako makahinga sa mga ayaw sa Duterte. Nagpaparamdam na naman si Gordon kung ano-ano na naman ang sinasabi. Nakakita sila ng eto na pagkakataon namin na diinan na si Duterte. Ano po gagawin nyo kung sakali? Papagawa kayo ng kulungan sa ICC. Ipapakulong nyo sa loob ng kulungan. Boss Badong, bakit anong dahilan na hindi na-pronounce ni Sec Vince Dizon ng L at R? Maarte kasi siya. Anak mayaman kasi siya, kaya sobrang arte ng pagsasalita. Di yan magamit ni PBBM, Boss Buds, ang pera kung itawag sa Bangko Sentral na di na tinatanggap ang pera, palitan ng serial number. Ikaw naman, Pacman Galon. Meron bang tao na pag nagbayad ka ng 1,000, titignan yung number? Wala po nun. Wala pong ganun. Tsaka, bakit po hindi magagastos? Hindi naman po illegal yun. Sinuli po yung pera. Magkano kaya tinubo niyang 500 million sa bangko? Boss Bas, hindi na soli ang pera si John Vic. Mali yung wording. Dapat ang tamang salita ay nag-remit na. Huwag ganun. Ano nag-remit ng pera? Sinuli naman. Kau naman. Masyado namang masyadong malupit yung mga pinagsasabi niyo. Doc Buds, feeling nila ni Dilima, siya ang nanay ni Ate Inday na dapat disiplinahin kuno. Iyak. The audacity of this political prostitute to say that, ew. Totoo po yun. Sinabi niya po yun na parang yung sutil na anak. Brat, kasi nga, yun linya. Di ba sabi ni BP Sara, paulit-ulit lang yan eh. Bratinela, pro-China, confidential fund. Ano pa ba yung apat yung binabanat nila eh. Bratinela, confidential fund, pro-China. Ano pa yung isa? Ano pa yung isa nilang binabanat kay BP Sara? Patikos. Hermes ang tatak ng heavy luggage. Wow! Hermes. Antindi. Boss, nagtanong si Kuring kay Auntie Claire about sa pahayag ni BP kanina. Kung may karapatan daw ba si BP magsalita sa presidente, ang sagot ni Bobogado Claire, bawal po. Anong may karapatan bang magsalita? Yung magpapahayag ka ng damdamin, pwede po yun. Meron po tayong rights. Grabe, ilang taon nang lumipas, dati kapopogi ng mga kanugtong. Ngayon, biglang pumuputi ng buhok at naglalakihan mga eye bags.
Wilfred Rees, sa 2028 si VP Sara Duterte ang magtatanggal dyan sa demonyong Ombudsman Remulla. Isa lang ang direksyon ng BBM administration, siraan ng Duterte para mapagtakpan ang kakulangan nila. Isisi po sa mga Duterte. Boss Badong, si BBM nang tanungin ng GMA7 about sa salin niya, nagkanda utal-utal siya. Tsaka yung sinasabi niya, eto ang dami niyong kondisyon bubukas niya yung salin niya kung hihilingin. Dalawa lang po. Kung hihilingin daw ng ICI tsaka ng ombudsman. ICI ba isa? Basta ombudsman yung isa. Kung totoo po kayo na gusto nyong ibukas, kasi naniniwala kayo na tama lang na ipagbuyangyang yung salin. Ako po, hindi ako naniniwala na ipagbubuyangyang yung salin Bakit? Kawawa naman yung mga walang proteksyon na government employee. Pucha, may pera pala to. 2 million sa bangko. Tapos, kidnapin nga. Ganun po yan. Kaya po, dapat may protection din. Yung mga tuwan-tuwa na magbubukas yung salin, o di, ilagay nyo po sa dyaryo yung salin nyo. Bakit kailangan pang i-request? Kung talagang naniniwala kayo na dapat ibuyangyang yung salin sa publiko, kayo na mismo magbuyangyang. Ayan yung mga dyaryo, ilabas nyo. Tapos, yung hindi nyo nilista doon, kukumpiskahin ng mga tao. Bakit maraming tumatawag ng mga DDS kay BP Sara na Sara with H? Kahit mga vlogger, very annoying. Hindi po Sara without H. Mga ano po yun, hindi po mga DDS po. Hindi po mga DDS yan. Ang mga nagtatawag po niyan, mga dilawan. Tsaka mga dilawan na kunwari matalino sila. Lustay. Ayan, hindi. Lustay ba? Ayun, yung Tiraulo. Yun na nga yun, confidential fund, yun na nga yung lustay. So, confidential fund, may tama sa utak, prenda. Boss, gusto kong makainuman si Gutesa. Tanungin ko siya kung nakakakupit ba sila sa maleta. Hindi po pwedeng mangupit dun. Sarado yun, maleta nga May susi yun. Ano ka ba, boss? Di ba may nahuli silang 1 billion worth of cocaine? Siyempre, kalahati kay BBM. Si BP live question, no problem. Si BBM bulol sa live. Bakit marami mga DDS na tumatawag? Wala pong tumatawag kay Sara Duterte na Sara na without H. Hindi po DDS yun. Pauso ka naman, Mardot. Live pa ba? Opo. Like na po, 1.1K watching, 450 pa lang nag-likes. Mag-likes po kayo. Kaya wala nangyayari sa channel natin. Ang tatamad nyo mag-likes Sinisi. Sabi ni Vince Dizon, nagawa na nga siya ng Maghanap pa kayo ng aksyon, abuso na kayo. Yun nga trabaho niya, ngumuha ng ngumuha Kahit ulit, Boss Buds, ang hearing sa Senado. Kailan ulit, Boss Buds? Sa November pa po ang Senado. Tentative pa yun, November 10. Kita nyo? Ang haba na ng bakasyon nila. Nung time ni PRRD, parang ang bilis ng 6 years. Parang ayaw ko matapos ang term niya. Ngayon, 3 years pa lang ni BBM, pakiramdam ko parang 30 years na siya dyan nakaupo. Ang dami pong tumanda sa atin, sa totoo lang. Nagsitandaan na tayo lahat sa kapaproblema kay BBM. Naalala ko, 2016 to 2022, project ang binibida ng mga DDS vloggers. Correct. 2022 to 2025, Duterte vloggers ang content ng mga BBM vloggers. Wala kasing maipagmalaki na projects. O, di ba? Paninira lang. Yan yung problema Madali ipagtanggol si Duterte. Yung mga anti-Duterte, pati anti-Duterte na media, anti-Duterte na vloggers, natutuwa na po sila pag nakikita tayong nalungkot. Ano mga kasiyahan nila? Natutuwa sila nung nakulong si Tatay Digong.
'di ba? Yan yung mga pinagmamalaki nila, nakakulong pa rin tatay niyo. Oh, tapos 'pag nag-rally ng malaki, sasabihin na naman nila, "'Di bale na, presidente pa rin naman si BBM." Parang mga bata 'no? Samantalang ang dali po nung panahon ng kami po ay Duterte, nung panahon po ni Tatay Digong, ang dali pong ipagtanggol ni Tatay Digong kasi proyekto, eh. Mga ginagawa ang maipagmamalaki mo. Sila ang pinagmamalaki nila yung kasawian na nagaganap sa mga Duterte. Buti nga nakulong ang amo niyo, buti nga makukulong na si Bato, buti nga na makukulong na si Bongo. Alam niyo yun? Wala kayong maipagmalaki na nagawa. Yung mga kasawian na lang na nagaganap sa mga Duterte, yun na rin ang pinagmamalaki nila. Ano pinakamalaking project na maipagmamalaki nila? Napakulong si Duterte.